So ayan, magandang araw na naman po sa inyo mga boss. No? Nandito tayo sa isang unit natin para bigyan kayo ng update tungkol po dun sa ating mga compressor unit mga boss. No? So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nagiging dahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng mga minor error o minor problem dito sa mga unit nyo mga boss. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung unang-unang dapat na tinitingnan nyo kapag nag-ooperate kayo ng mga ganitong klaseng unit mga boss. So meron akong dalawang bagay na dapat ninyong maintindihan, malaman sa ating mga air screw compressor unit na kagaya nito. So itong mga compressor na to mga boss, ito ay mga special unit, special machine. Dahil ginagamitan po ito ng mga engine drive, kagaya po na sa ating mga sasakyan. So unang-una kung makikita nyo, meron tayo dito ang receiver tank. Dapat ito na-maintain nyo yung kanyang level ng langis. So, yun yung una, no? Pangalawa, syempre yung ating engine oil. Dapat alam nyo, kabisado nyo kung ano yung tamang sukat ng engine oil natin, ano? Kasi meron naman pong dipstick yan, mga boss. So, ipapakita ko sa inyo yung dalawang yon. Tara, mga boss. Kasi andito tayo sa may ating unit, ano? Ipapakita ko sa inyo yung sukatan o yung pinaka-gauge ng ating compressor oil. Kung mapapansin nyo, level po yung ating unit. Naka-level po yan. Ayan, no? So, ipapakita ko sa inyo, naka-level po yan. No? Level po yung ating unit. Ayan. Ngayon, lalapitan natin para makita nyo na yung ating compressor oil ay wala na po sa kanyang level. Kung mapapansin nyo, hindi niyo na makikita dito yung oil. Ano? So, ibig sabihin, yung oil ng ating compressor, ano? Yung tinatawag nating par oil M. So far, ang gamitan natin ay yung ating Raros 424 na compressor oil. So, pinalitan na natin, ano, pwede naman po yun. Nasa sa inyo po yan na nagme-maintain ng mga unit na ganito. Basta tama po yung langis na gagamitin nyo, no, mga boss. So, ito makikita nyo mga boss, ayan, no. Wala nang makikita kayong langis dito, no. Wala nang lalapit natin para makita nyo. Ayan. Wala na kayong makikitang langis dito sa kanyang gauge, sa panel gauge, ano, dito. So, ibig sabihin, mas mababa na po yung ating langis. Possible na nandito or nandito na siya. So, dapat, lagi nyo pong titingnan yan. Dapat nasa level po lagi yan. Dapat meron po yan. Kahit hanggang dito man lang, dapat meron to. Kapag nakapondo po yan, dapat meron po yan. Hindi po pwedeng wala yan. So, isa po sa nagiging dahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng minor troubleshooting sa mga ganitong klaseng unit. Kasi kapag hinit-hit po yan, at napunta po yan dito sa inyong unit, ano? Dito po sa compressor na yan at umikot na po yan, ibig sabihin, nagkakaroon po kayo ng kakulangan sa inyong compressor oil. So, dapat nagme-maintain kayo, kada araw, yun po yung sinasabi ko, yung daily check, no? Daily inspection na gagawin nyo para na monitor nyo yung level ng inyong compressor oil. So, yun po yung unang-una, no? Dapat alam po natin yan. Ngayon mga boss, nandito tayo sa pangalawang part na sinabi ko sa inyo. Sa lahat ng engine drive natin na meron compressor oil at meron engine oil, so pinakita ko na yung compressor side, papakita ko naman sa inyo yung engine side, no? Ito yung kanyang pinaka oil pan, ayun sa baba, ayun, yun sa baba na yun. So ito yung pinagsasalinan at ito rin po yung kanyang dipstick, yan makikita nyo, ayun. Ito yung salinan at ito po yung kanyang dipstick, yan, makikita nyo. So ito po yan, mahaba siya, no? So lahat po ng makina natin merong ganyan. So aware po kayo dapat sa kung ano yung mangyari kapag kulang yung inyong langis, ano? Titingnan nyo dito sa dipstick na to. Kapag sobra naman po yan, may overflow po yan, malalaman nyo, tatagas po yan dito. Yan sa hose na yan. Ayan, yung overflow. Tapos meron din po yan salinan dito sa babaw. Hindi ako nagkakamali. Ito. Yan, pwede po kayong magsalin dito para naaabot po yung ibabaw nitong cylinder head natin, ano? Pati itong mismong area na to. So, syempre, dapat meron pa rin yan. Kaya meron yan salinan dito. So, pwede kayong maglagay ng 1 liter siguro dito kapag ka nag-change oil kayo para na nalalagyan din yung kanyang ibabaw, ano? Yan po yung tamang proseso. Huwag naman po puro dyan. Ngayon, kung mas malaki dyan, maliit dito, doon na po kayo, mas maganda po doon kasi dumadaan pababa sa makina yung langis natin, ano?
Ayan. So yun po yung dalawang parte na sinasabi ko ngayon, ano. Dahil ito galing po ng project site yung unit namin, so mini-maintenance ko to. Sa ngayon, yung maintenance natin is engine side, top up lang tayo ng compressor oil dahil kulang lang yung compressor oil niya. Pero yung record ko is engine side lang muna tayo. Magpapalit tayo ng engine oil filter, nasa kabila yung engine oil filter nito. So yung unit na to is Atlas Fish 400 modelo po to, no? Computer box na rin po yung gumagana rito. Pwede kong i-reset yung mismong system ng ating unit. So yan po yung kagandahan kapag natutunan nyo o alam nyo yung proseso ng tamang maintenance ng unit na to. Makikita nyo naman dito, although na meron na akong replacement part ayon, syempre hindi naman po maiwasan kapag nasa site talaga o kaya may mga kailangan kayo, medyo nagtitipid, pwede naman po yan, ano? Ayan. Replacement po yun. Ito po ay original, itong dalawang to. Original po yan. Maintenance natin nung last year, nung February, ano? Ayan. February. So, unang beses pa lang ulit na deploy. Ang nadagdag sa kanya, simula nang ma-deploy siya, is almost 300 pa lang nung ginamit niya. So, ayun mga boss, ano? Yun po yung ating palatandaan sa mga unit na to. Ayan, no? Yung ating unit. Atlas Capco Fish 400. Ayan. Ayan mga boss, no? Pinakita ko sa inyo yung dalawang pwede nyong maging palatandaan kapag gumagawa kayo ng maintenance procedure sa mga ganitong klaseng unit. No? Yun po yung aming Atlas at ito naman po yung aming Airman. Dalawang unit po, dalawang brand po yung aking hinahawakan. Ito pong Airman is may kaparesto yung mga Denyo, no? Yung po yung mga kaparesto ito. O yung mga Chinese brand naman is yung kagaya ng Atlas, mga Atlas natin. So, sa ngayon, nandito lahat ng mga unit ko, ilan lang yung mga nakalabas, no? Karamihan is lahat nandito. Kararating lang itong dalawa. Bali tatlo na, itong nandito sa harapan ko, tsaka itong nandito sa may gilid ko, tsaka yun. So, halos 1 week pa lang, kararating pa lang nito, hindi ko gagalaw dahil napakainit po sa hapon dito, no? Nasa front yard po kasi tayo ng company, so medyo mainit. Iniiwasan natin gumalaw ng sobrang tanghali na dahil alam niyo naman yung panahon natin ngayon, sobrang init po talaga. Mag-update lang po ako sa inyo about dun sa ating mga maintenance ng ating mga compressor unit ng mga boss, no? At kagaya po ng nakikita nyo sa aking unit, at yun po yung trabaho natin dito sa company. Sana maging gabay sa mga technician o mga nagmamayari ng mga ganitong unit, ano. So unti-unti bibigyan ko kayo ng paraan kung paano yung paraan ng mga troubleshooting mga boss, no, para naman naiintindihan nyo at yung mga pwede nyong galawin kahit na halimbawa yung technician nyo is baguhan pa lang, pwede po yun. Ngayon naman po kung mag-hire kayo ng technician na talagang alam yung trabaho, kagaya po ng mga taga-Atlas, taga-Airman o kagaya ko, pwede naman po yun. Kontakin nyo lang po ako. Bibigyan ko kayo ng tao na pwede magpunta sa inyo para i-check po yung unit niyo. So yun po, may mga contact po tayo, may mga kaibigan po tayo na pwedeng mag-service sa inyo. Pero alam nyo naman po yan, kapag nag-service po kami o yung mga kaibigan natin, may bayad po yun, no? Hindi naman po kasi, kagaya po pag nasa site yung unit nyo, pupuntahan po yan. So alam naman po natin, may pre-charge po yun. At hindi naman po ganun kadali. Siyempre magta-travel, magagasolina ka. Maliban na lang po kung yung company nyo, susundin nyo, at nasa Metro Manila, pwede naman po yun. Pero kung outside Metro Manila po yung unit nyo, pwedeng may charge po yun. Kasi siyempre po, magagasolina. At yung pagod din po, sana maintindihan po natin, ano, kapag may mga kukunin tayong technician, hindi po free lahat ng magiging trabaho namin, ano. At syempre, lalo na kapag malalaking kumpanya, kailangan nyo pong magbayad talaga kapag siya-servicean yung unit nyo. Kailangan inspectionin, kailangan alamin kung ano talaga yung kailangan gawin. So, kailangan nyo po talagang maglaan ng pambayad. Yan po yung isang mabigat-bigat kapag wala kayong maintenance, tinatawag natin maintenance technician, ano. Bukod po kasi yung mga technician, ano, yung overall technician, meron po kasi tayong maintenance technician dapat yung mga ganitong klaseng unit. Na bukod tangi yun lang po yung hinahawakan niya para na-maintain po natin yung tamang proseso o procedure ng ating unit. So ayun mga boss, no,
hanggang dito na lang muna at nag-update na ako sa inyo about dun sa ating mga compressor unit. So, thank you. Hanggang sa mga susunod. Ang shoutout ko po ay sa mga susunod na video natin kasi ngayon lang ulit tayo nag-upload po unti-unti. Salamat mga boss!